Magandang hapon po sa ating lahat. Buksan po natin ating Bible sa 1 John. Nasa New Testament po siya. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verses 9 to 11. 1 John chapter 2 verses 9 to 11. So before po natin basahin, let's pray po muna. Let's pray. O mantakila, makapangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong kapatigan, sa iyong buhay. Buti po, Ama, muli sa inyong pagbibigay sa amin, Ama, ng inyong pananasalita. Tulungan niyo po patuloy, Ama, na patuloy ko yung manawaan. At kundi po, Ama, patuloy, Ama, manguna sa aming buhay, na may publish ko po patuloy, Ama, ang inyong pananasalita faithfully. Kundi po, Ama, tulungan niyo po patuloy ang Kristiyano na kasama namin dito, na patuloy po, Ama, na mapakinggan nila. At kundi po, Ama, patuloy lang angkinin ang inyong pananasalita sa hapon nito. Ama, muli, binabalik po namin sa inyong kapurihan at karangalan. In Jesus' name, pray. Amen. Babasahin ko po dito sa 1 John chapter 2 verses 9 to 11. Sabi dito, He that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness, even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. So, last time, napag-aralan natin itong Epistle of John. Alam natin na ito ay sinulat ni John para para yung mga believers sa Church of Ephesus ay maging conscious sila at the same time malaman nila kung ano yung stand na meron yung salita ng Diyos. At the same time, nais ipaalam ni John na sa mga believers na meron silang kaaway, hindi mismo kaaway physical, kundi kaaway spiritual na nasa loob mismo ng simbahan. Alam natin na even yung isang malaking simbahan, katulad ng simbahan sa Ephesians, yung isang malaking simbahan, hindi lahat ng nasa loob ng simbahan ay masabi natin saved. Hindi lahat ng nasa loob ng simbahan ay 100% saved. Sabi nga ng isang preacher, nung tinanong siya kung nasa ilang porsyento yung members sa church na saved, ang sabi niya, umaabot lamang ng 20% yung saved na nasa simbahan niya. So, 20%, isang malaking simbahan yon. So, ibig sabihin, alam mismo ng leader, ng pastor, na hindi lahat ng nasa church ay saved. At the same time, dito sa panahon ni John, nung sinulat ni John itong first epistle para sa simbahan na sa Ephesus, nasa isip ni John na isusulat niya ito dahil una, merong mga nagkukunyaring believer, nabaptize sila, naging member sila, nagsabi sila na nanampalataya ko Jesus Christ, na nasa loob mismo ng simbahan. At sila yung tinatawag natin may dala ng Gnosticism. So, paano ba nila nakuha ang Gnosticism? So, tanda natin, ng Ephesus ay kilala yan una sa Diyos na tinatawag si Diana. So, tinatawag silang Goddess Diana. At may isang malaking temple doon, tinatawag na Temple of Diana. So, yung lugar na yon, itong Ephesus, kung makikita natin sa isang mapa, itong Ephesus, siya yung nagdudugtong between Europe and Asia. So, itong Ephesus, siya yung pinakamahalagang lugar o ruta para yung mga tao na galing sa Europe, makapunta sa Asia, at yung galing sa Asia, makapunta sa Europe. So, isipin nyo, yung mga European, nangailangan sila ng mga spices, which is yung mga spices na matatagpuan ay galing sa Asia. At yung mga Asia naman, nangailangan ng mga technology, which is yung mga technology na kakailangan nila nasa Europe. So, during that time, may kita natin, even sa history sa Bible, sa Old Testament, may kita natin, unang naging, ang pinakahuling naging empire, tinatawag nating Babylonian Empire na Semitic. So, the rest ay mga Japhetic na. So, pinakahuling Semitic na empire ay yung Babylonia. So, alam natin yung Babylonia, doon ang galing kung saan yung lugar ni Abraham, yung land of Ur.
So, alam mo si Abraham ay isang Semitic or Semite. So, yung Babylonia, doon siya nanggaling. Then after nun, yung pinakauling naging empire ay yung mismong Babylonia. Then sumunod na yung mga Japhetic, yung Persia, then Greece and Roman Empire. So yung Grecian Empire, nung panahon na to, tinatag nila itong Ephesus. So itong Ephesus, makikita natin na yung mga Grecians, nagtayo sila ng mga tinatawag natin parang barangay sa iba't ibang lugar. At yun yung ginagawa nilang lugar na kung saan ilalagay nila yung mga kakailanganin nila at monopoly yung mga product na meron sila. So, nagiging itong Ephesus, itong lugar na kung saan tinatawag ng Asia Minor, ito yung lugar na kung saan nagiging hagdan o daanan papunta sa Europe o nagbibigay tulay sa Europe at sa Asia. At nakikita natin na hindi lamang pagkain, hindi lamang mga products ang naipapasa at napapadala dito, kundi pati na rin yung religion. So, sa magitan nitong lugar na to, dito dumadaan yung tinatawag nating Gnosticism. Sa yung Gnosticism na yan, alam natin, simula sa Paul, ay nanggaling mismo yan kay Satan. So, nanggaling mismo yan sa Garden of Eden. So, sabi nga ni Satan, kung kakainin mo itong bunga na nakakalam ng mabuti at masama, ay magiging para kang Diyos. So, ano bang isa sa katuruan ng Gnosticism? So, ang isa sa katuruan nila, na kapag ikaw ay may knowledge, may pagkakataon na kapag ikay namatay, balang araw ay magiging katulad ka ng Diyos. So, hindi mo na kailangan magsisi ng kasalanan, hindi mo na kailangan magsimba, hindi mo na kailangan mahalin ng sino man, yung kapatiran. Bakit? Balang araw ay kayo magiging katulad ng Diyos. So, dito makikita natin, dito sa John chapter 2, makikita natin dito na nag-switch si John, the beloved, mula sa kanyang sinabi niya, John continue to teach the believers and refutes the Gnosticism. John switched his teaching from measuring their walk with God to examining their love for their brethren, for his brother. So makikita natin sa chapter 2, verse 1 to makikita natin dyan kung papaano yung pagliligtas ng ating Panginoong Kristo. Kung papaano niligtas ng ating Panginoong Kristo yung mga believers na nasa Ephesians. So, then after niya, makikita natin dito, do we know? Alam niyo ba? So, ilang beses pa, ulit na sinasabi niya, na kapag ikaw ay kinikip mo yung commandments, ibig sabihin, save ka. Pero hindi lang natapos doon. Pagkat sinabi ulit dito ni John, pagdating sa verse 7, Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye had from the beginning. So makikita natin, una, doon sa church, sa Ephesus, makikita natin na mayroong believers na mga Jew at may mga believers na mga Gentiles. So, yung sinasabi ni John doon na, but an old commandment which ye have heard from the beginning is para sa mga Jew na alam na ng mga Jew at naituro sa kanila mismo doon sa mga ninuno pa nila na yung pagmamahal doon sa kapwa. At the same time, doon sa mga Gentiles, isipin natin, ang mga Gentiles, especially ang mga Greek, nasabi natin, wala silang pagmamahal ng tunay na pagmamahal. Isipin nyo, may mga temple sila. Doon sa temple, doon makikita yung mga prostitutes. Meron silang eros love, pero wala silang yung agape love. Wala sila nun. Yung pagmamahal na meron sila, ay yung pagmamahal kung ano yung nakikita nila. So, makikita natin dito sa pag-aaral natin, na sinabi dyan ni John, He that saith, he is in the light, and hateth his brother, is in darkness, even until now. So, makikita natin doon sa John chapter 3, verse 14. Tingnan natin. 1 John chapter 3, verse 14 and 15. Babasahin ko. Sabi ng 1 John chapter 3, verse 14 and 15, we know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Right. So, tandaan nyo. Then,
15, whosoever hated his brother is a murderer. So, makikita natin, sa panahon ni John, may mga members na hindi sila saved. So, yung mga members na hindi sila saved, sila yung, sabi natin, nasa simbahan, pero wala silang pakialam sa ibang believer. As in, wala silang pakialam spiritually sa kapwa nila, ay sa kanila, sa mga believer. Bakit? Sila mismo ay hindi saved. Wala sa kanilang life. Kaya may kita natin dyan, hindi sinabi ni John yung sarili na we, kundi sinabi niya dito ay he that, sabi dyan, so verse 9, he that saith, he is in the light, and hateth his brother is in darkness even until now. So, ibig sabihin, loveth not his brother, abideth in death. So, ibig sabihin, pag hindi mo minahal yung iyong kapatid, ibig sabihin, nag-a-abide ka sa kamatayan. Ibig sabihin ng kamatayan, ikaw ay lost in sin. Yeah. Bakit? Paano mo mahalin yung isang tao na hindi naman kayo parehas? Paano mo mahalin yung isang tao na hindi kayo magkatugma? So makikita natin na doon sa panahon ni John, sa Ephesus, makikita natin na yung mga believers, yung mga Kristiyano, at the same time, yung mga nagsabing member ng church ay nasa isang simbahan. Pero ang problema, yung iba ay walang pakialam, ibig sabihin, wala silang pagmamahal sa iba, at yung iba naman, makikita natin dito, yung iba naman, yun yung mga tinatawag nating tunay na safe, o nasa kanila mismo yung liwanag. Yung mga Gnostics, hindi yan basta na lamang dumating, o basta na lamang nag-bloom sa simbahan. Yung Gnostics na kagad sa atin. Hindi. Dahan-dahan yan. Para yung isang poisonous na ivy na dahan-dahang pumapatay. So, itong mga Gnostics na to, hindi ito nanggaling mismo sa loob ng simbahan. Galing ito sa mga katuruan na galing sa labas at kinuha ng mga unbeliever na member sa church sa Ephesus at sila yung nagpapalagana ng Gnosticism. Kasi, example, nung kabataan ko, nung believer, basta tingin ko, pag nasa simbahan, Kristiyano. So, walang pakialam kung naninigarilyo ka o ano. Hindi ko nakikita yun. Para sa akin, pag nasa simbahan ka, nagsisimba, umiti sa akin, so para sa akin, Kristiyano ka. So, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan ko. So, even the time, nakikita natin sa panahon ni John, ako example, believer, then merong unbeliever, then tinuruan niya ako, sinabi niya sa akin, alam mo ba, na hindi mo naman kailangan talagang magsisi ng kasalanan. Hindi mo naman kailangan, pag nagkasala ka, hindi mo naman kailangan magsisi. Kaya doon sa 1 John 1:9, may kita pag tayo nagkasala, ay humingi tayo ng pagsisisi sa Diyos. Pero sabi ng mga Gnostics, hindi mo kailangan humingi ng pagsisisi. Bakit? May pagkakataon na balang araw, ikaw ay magiging Diyos. So, bakit ang Diyos humingi ng, bakit kailangan pa ng Diyos, ikaw balang araw magiging Diyos, na humingi pa ng pagsisisi sa Diyos, na magiging Diyos ka rin naman. So, yun yung question. Yun yung tinuturo ngayon ng mga Gnostics doon mismo sa simbahan. So, makikita natin dito yung pagmamahal natin sa ating kapatid. He hated his brother is a murderer. Yung hindi pagmamahal sa iyong kapwa kapatid, ibig sinabi dito ni John, ay murder ka. Mamamatay tao ka. So, makikita natin dito sa verse na to, he that saith, he is in the light. So, ibig sabihin, wala mismo siya sa light. Wala siya mismo doon sa liwanag. Ibig sabihin, siya ay hindi nakatapak sa liwanag. Bagkos, sinabi niya lang mismo na siya ay nasa liwanag. Abideth, he that saith, he is in the light, and hateth his brother is in darkness. Yeah. So yung darkness, alam natin, yung darkness ay nag-represent yan una sa kasalanan. Pangalawa, sa tao na lost.
Ibig sabihin, tao na hindi ligtas. Yun yung nagre-represent ng darkness. So sabi dito, he that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. So ibig sabihin, even na matagal ka na member ng church, even na sabihin 20 years kang member ng church, even na marami kang naging contribution sa church, ikaw nagpatayo ng 3 biga sa simbahan, ikaw nagpalagay ng mga ilaw, ikaw bumili ng kotse, pag wala kang pagmamahal una sa kapatid, ikaw ay isip. So, nung napag-aralan natin, may kita din una yung pagmamahal mo sa Diyos. So, pangalawa, yung pagmamahal mo sa salita ng Diyos, sa commandment ng Diyos. Kaya may kita natin itong chapter 2, more about sa love. Then sa susunod, yung love naman sa mundo. So, may kita natin dito, una, yung pagmamahal mo sa Diyos. Pangalawa, yung pagmamahal mo sa Word of God. Pangatlo, yung pagmamahal mo sa brethren. Dito natin ma-measure at ma-examine yung sarili natin if tayo ba talaga ay sa Diyos or hindi. So, dito may kita natin, if you, yung sinasabi dito, hated his brother, yung hated dyan, hindi ito yung nag-away kayo, kaya hate mo siya. Hindi. Yung hated na to, yung sinasabi ito, ito yung habitual practice mo na pag-hate sa isang mananampalataya. Ibig sabihin, kung makita mo lang siya, maaningan mo siya, I hate you. So, ibig sabihin, wala kang tunay na relation, una, sa Diyos. Kaya wala ka rin relation sa kapwa mananampalataya. Kasi, yung relationship ng Diyos, para sa atin, meron tayong tinatawag na intimate na relationship sa Diyos. If may intimate na relationship tayo sa Diyos, then yung kapwa nating Kristiyano, meron din siyang intimate relationship sa Diyos. So, tayo ito, then, parehas tayong may intimate relationship sa Diyos. Ibig sabihin, dapat yung brethren, yung magkapatid, meron din kayong intimate relationship. So, ito yung makikita natin dito. Hated his brother. Ibig sabihin, habitual na ayaw ko makita ka, ayaw kong nakikita yung pagmumukha mo, sabihin natin, dahil may utang ka o kung ano pa man. So, even the time dyan, may kita natin, merong mga tao, sabihin natin mga high class na mga member ng church, mga ring kilala sa lipunan, na hindi lamang nila hate dahil inaway sila, kundi sila dahil sila mismo sa sarili nila, wala silang pagmamahal sa kapwa nila Kristiyano. Dahil wala silang pagmamahal una sa Diyos. At ganoon din sa salita ng Diyos. So may kita natin, ano kung sabi ni Pablo doon sa pagmamahal? Ano ba yung pagmamahal? So kung makikita natin, sabi ng Galatians, yung pagmamahal ay, buksan natin sa Galatians chapter 5 verse 22. Galatians chapter 5 verse 22. Galatians chapter 5 verse 22, sabi dito, but the fruit of the Spirit is love. That's right. Sabi yun. So, ibig sabihin, pag wala kang love, wala kang Spirit. Wala sa iyong God ang Spirit. Kasi una, yung pagmamahal mo sa Diyos, sabi dito, may kita natin dito, na ang Diyos, Jesus Christ, siya yung naging kapalit natin doon sa cross ng Kalbaryo. Then, kung wala kang pagmamahal sa Kanya, siguradong wala kang pagmamahal sa Kanyang salita, at lalo nang wala ka rin pagmamahal, wala ka nang pakialam dito, kasi di mo naman kakilala to, nakilala mo lang sa simbahan, dito sa iyo, sa simbahan ng mga tao. Wala kang pakialam dyan. Bakit? Una, wala kang pagmamahal sa Diyos eh. Ba't mo mamahalin yung Kanyang salita? Hindi mo naman siya mahal. At the same time, mamahalin mo ba yung nakita mo lang sa simbahan? Hindi. So, wala kayong magiging relationship. So, may kita natin dito, itong book of John, itong epistle of John, may kita natin yung fellowship, yung sweet fellowship ng brethren. Kung ano bang meron sa Kristiyano na wala sa hindi Kristiyano. Anong pinagkaiba ng saved sa unsaved? So, sa verse 10, may kita natin dyan, sinabi, he that loveth his brother abideth in light,
and there is none occasion of stumbling him. So, may kita natin doon sa Galatians kanina na yung fruit ng Spirit ay una love. Yung pagmamahal. Yung love dito na makikita natin, ito yung pagmamahal na kung saan mo siya binibigay o agapaw. So, verb. Ibig sabihin, ito yung pag-action mo kung saan mo ibinibigay yung pagmamahal mo. Example, sabi ng John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Saan ba binigay ng Diyos ang kanyang pagmamahal? Doon sa tao na nasa mundo. At the same time, tayo bilang mga believers, saan ba natin ibibigay yung ating pagmamahal? So sabi dito, he that loveth his brother abideth in light. So, he that hateth his brother abideth in darkness. He that loveth his brother abideth in light. So, Gnostics teach that love for the brethren is not important as tulad ng pagkakaroon ng knowledge. So, yung Gnostics, ano yung Gnostics is love sa knowledge. Yeah. Hindi knowledge of God, kundi knowledge for self. So, tandaan nyo, knowledge yan for self. Gnostic, gnosis. So, ibig sabihin, knowledge, yung pagmamahal sa knowledge, sa filosofiya, sa mundong ito, ganun yung pagmamahal. So, isipin mo dito, sabi dito, he that loveth his brother abideth in light, and there is none occasion of stumbling in him. So, may contrast. Diba? Hate, then love. Darkness, and light. So, yung light, nakikita rin dito, yung holiness. At the same time, yung safe. Pagiging safe ng isang Kristiyano. So, love for brother abideth in light. Love for brother is a measurement that we are abideth in light. So, light dito makikita natin also means yun nga, holiness. At the same time, ikaw ay saved. So ito, he that so verse 10, he that loveth his brother abideth in light, and there is none occasion of stumbling in him. So, love here also, yung love dito, tanda natin, ito yung verb na kung saan natin ibinibigay yung ating pagmamahal. Bilang mga Kristiyano, ang kalooban ng Diyos na makikita natin dito, even sa panahon ni John, hanggang sa panahon natin ngayon, na yung Kristiyano, una, mahalin niya yung kanyang kapwa Kristiyano. So, may isang tanong. Ako na isang Kristiyano, example, young people na isang Kristiyano, then, lalaking young people na isang Kristiyano, nagkaroon akong gusto, nagkaroon ako ng crush na isang babae, pero hindi siya Kristiyano. Hindi siya Kristiyano na babae. So, ako Kristiyano, siya hindi Kristiyano. Then, dinala ko siya sa church. Ang tanong doon, ito bang may basa natin ito? He that loveth his brother abideth in light. Itong mabasa natin dito, yung sinasabing loveth his brother, is akma ba natin gamitin doon sa minamahal natin na babae na hindi saved? So tandaan natin, ang kalooban ng Diyos sa Kristiyanong lalaki at sa Kristiyanong babae ay yung kapwa nila Kristiyano. Yeah. Isipin mo, ang Diyos, ikaw na may relasyon sa Diyos, at yung babae na walang relasyon sa Diyos, may relasyon kay Satan. Isipin mo, magkakaroon ba kayong intimate na relation nun? Kung siya ay walang relation sa Diyos. Ibig sabihin, balang araw ikaw mapupunta sa langit, at siya balang araw siya ay mapupunta sa impyerno. So, i-open natin yung mind natin, lalo sa ating mga young people, mga kababaihan na narito, majority. I-open natin yung mind natin. Hindi ibig sabihin na mabait. So, ang lalaki gito kasi yan. Manliligaw ang lalaki. Pag ang lalaki nanliligaw, hindi ipapakita yung kasamaan niya. Oh, yun. Ang gagawin niya, magsisinungaling siya para ilabas yung kabutihan niya. Yes. Sabi ko, ako yung mabait. Lahat gagawin ko para ma-please ka. Sabi pa nga na iba,
Abutin yung, yan. Hindi totoo. So, gagawin ng lahat ng lalaki, lahat ng klaseng pagsisinungaling para ma-please yung babae. So, sabihin namin ng believers na babae, ay, pwede niya naman. So, pwede, baka masave lang siya. So, sabihin natin, napakaliit ng porsyento na ang unbeliever na niligawan mo ay masave. Napakaliit na porsyento. Hindi mo maisasabi dito, hindi mo mai-apply yung sinasabi ng Bible na love it his brother dun sa girlfriend mo o sa magiging boyfriend mo o sa magiging asawa mo na unbeliever. Hindi mo i-apply yan. Hindi mo i-apply. Kasi ito is exclusive lang to para sa mga saved believers. So, isang lalaki at isang babaeng saved, sila yung kalooban ng Diyos. So, hindi kalooban ng Diyos na yung isang lalaki o isang babaeng Kristiyano ay magkaroon ng relation outside sa Bible. So, ibig sabihin, ang standard natin ay Bible. Kaya anong dapat gawin ng mga believer, ng mga kababaihan, ng mga lalaki? So, ang dapat gawin, ngayon pa lang, nanalangin na kayo. So, nanalangin kayo. Noong siguro mga 2013, yung una kong nanalangin sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po ako ng magiging asawa. So, magiging asawa at makapakasalan na magkakaroon ng family. So, mga 2013, nanalangin ako noon. Pero hindi agad na dininig. 2013. Nakilala ko siya may 2020. 20. So, 7 years. Hindi agad dinig ng Diyos. So, may mga believers, may iba-iba pang mga babae, syempre, na dumaan. Hindi lahat, dumaan yan. So, kung saan pa, sa isang babae, sa isang lalaki, merong mga dumadaan na iba't ibang, sabihin natin, pagsubok, sample na lang. So, Kristiyano ka, so syempre pipiliin mo, is kapwa mo Kristiyano. Paano pag maraming Kristiyano yung nanliligaw? Pag sa lalaki, paano pag maraming mga babae, pero mga Kristiyano na pwede mong piliin? Sino yung pipiliin mo? Kaya napakahalaga ang pananalangin. Kasi para ma-open yung isip mo at kung ano dapat yung kalooban ng Diyos na parehas kayo na magiging pasya. Example, ikaw, gusto mo ay babae o lalaki. Gusto ko ay nasa ministry ako. Tapos nag-asawa ko ng Kristiyanong babae, pero hindi niya gustong sa ministry. So, paano yun? Diba? So, may kita natin dito, una, bilang mga young people, Kristiyano, dapat yung ating pagmamahal, una, sa Diyos natin binibigay. Then after nun, nakikita natin na yung pananalangin natin, papakita ng Diyos yung magiging kasagutan. Hindi agad-agad yun. Example, 7 years ako nagantay. Hindi naman dumating kaagad. So, nakikita natin, he that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. So, kapag ang isang believers, kapag ikaw ay tunay na believers, meron kang tagapag-direct ng iyong dinadaanan. Yung stumbling dito is mula sa Greek word na skandalon. So, ibig sabihin nito, ito yung bait na mayroong isang trap. Then, may stick na yan. Yung may stick pag gumawa kayo ng trap, para sa example, naghahunting kayo, maghahunting sa bukid. So, gagawa kayo ng trap. So, may bait. At the same time, maglalagay ng yung stick. Yung stick na yon, yun yung nagtitrigger sa trap para matrap yung isang example, deer or kaya kuneho sa bukid. So, yun yung nagtatrap para yung trigger, ang tawag sa trigger, skandalon, yun yung nagtatrap, yun yung titrigger para ikaw, yung tao ay matrap. So, siya sabi dito, he that saith, sa verse 10, he that loveth his brother abideth in the light,
and there is none occasion of stumbling in him. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay tunay na saved, yung paglalakad mo, yung pagmamahal mo sa kapwa mo Kristiyano, walang magiging walang magiging bait sa dinadaanan mo. Bakit? Una, minahal mo yung kapwa mo Kristiyano. So, ibig sabihin, walang magiging parang hadlang sa paglalakad mo bilang isang Kristiyano. Bakit? Dahil sa pagmamahal mo sa kapwa mo Kristiyano. So, ibig sabihin na yung scandalon or itong stumbling o ito yung nagiging dahilan parang isang animals ay mabitag o makuha. Pag ikaw ay nagmamahal sa kapwa mo Kristiyano, hindi ka mabibitag nito una ng kasalanan. Pangalawa, may kita natin dito yung pag-hatred sa kapwa mo Kristiyano. So sabi dito, he that loveth. So loveth dito, makikita natin, ito yung habitual o continue na pagmamahal mo sa kapwa mo Kristiyano. Paano pag ang kapwa Kristiyano umalis, pumunta ibang bansa, lumipat siya ng lugar. So, lumipat siya ng lugar, napunta siya example sa US. So, yung pagmamahal ko ba sa kanya ay patuloy pa rin? So, patuloy, may kita dito. Continue na pagmamahal. So, sa believers, mga believers dun sa Ephesus, tinuruan ni John ng pagmamahal. Isipin niyo, ang mga Gentiles, ang tawag sa mga Gentiles ay barbarians. Barbarians. Yung mga barbarians, wala silang alam pagdating sa pagmamahal. Ang pagmamahal, tinuro lamang ng Bible, makikita natin. Ang pagmamahal, makikita natin na tinuro lamang ng Bible, una, sa bansang Israel. Kaya yung ibang bansa, hindi nila alam yung pagmamahal. So, kung isipin, during Middle Ages, even sa panahon ni Solomon, may mga naging asawa ni Solomon nang walang pagmamahal. Walang pagmamahal yon. Yung mga barbarians, yung mga Gentiles, ang ginawa nila, anak, para meron tayong mamalakas na kapit doon sa hari ng Israel, ipapakasal kita doon. Binigay yung anak. Walang pagmamahal yung pagbibigay. So, example lamang yon kung papaano yung mga Gentiles believer, before sila masave, wala silang pagmamahal sa salita ng Diyos, sa Diyos, at sa kapwa believer. Kaya tinuruan dito ngayon ni John na yung pagmamahal ay napakahalaga na measurement na ikaw ay saved. So, yun yung measurement. O sige, tingnan natin kung ito si brother ay mahal niyang kanyang kapwa, kung siya'y saved, kung mahal niya yung kanyang kapwa. So, sa mga last na napag-aralan na natin, makikita natin nagbigay ang Diyos ng nagbigay si John ng napakaraming measurement. Kung ikaw ay saved, una, kung ikaw ay nahugasan ng blood ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, kung ikaw ay namumuhay o sinusunod mo yung commandment ng Diyos. Then yung pangatlo, ngayon, kung ikaw ay minamahal mo yung kapwa mo Kristiyano. So dito rin makikita, he that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. Verse 11, but he that hateth his brother. So, tanda din yung word na hated his brother. Continue, habitual na patuloy na pag-hate o hindi pagmamahal sa isang believer. Love it. Ito yung continue na pagmamahal mo sa isang believer. Hindi ibig sabihin na sabihin mo sa isang believer, brother, I love you, brother. Then, sunod, wala na. So, ang sinasabing pagmamahal dito, ito yung patuloy na pagmamahal sa, ang example ng pagmamahal sa kapwa Kristiyano. Pangumusta. Brother, how are you? Kumusta ka? Ano pa ba? Pagpapaalala. Brad, kumusta ang buhay mo bilang Kristiyano? Nagtagumpay ba tayo ngayong linggo? So, meron ba tayong victory? O natalo tayo? So, paalala. Brother, anong ngayon? Anong naging devotion mo? So, mga example lamang yan ng
pagkikare at pagmamahal mo sa kapwa Kristiyano. So, makikita natin dito na sa panahon ni John, may mga Gnostics na wala silang pakialam sa ibang tao. Wala silang pakialam sa mga believers na sa loob ng simbahan. As in, wala sila at para lamang pumunta sila sa simbahan at umalis din. Maliban na lamang sa pagbibigay nila ng katuruan ng Gnosticism. Wala silang pakialam. Oh, makinig ka. Ito yung sinasabi nga dito. Gusto mong ipaliwanag sa'yo na kapag tayo mamatay, magiging katutoy ng Diyos. Ito ba yan, brother? Walang pagmamahal. Bakit? Dahil sila mismo hindi na naranasan ang pagmamahal ng Diyos. So, may kita natin dito, sabi sa verse 11, he that hated his brother is in darkness. Then, so dyan, sabi dyan, hated his brother. Dahil hindi mo minahal ang iyong kapatid, ang kasunod dyan, walketh in darkness. Sunod dyan, knoweth not whether he goeth. Then, ang huli ay, darkness had blinded his eyes. So, kina yung progression, yung pag-progress na ikaw ay hindi safe. Hate mo yung brother mo, kaya nabuwak ka ngayon sa darkness. Kasi, you hate your brother, at the same time, di mo alam ang pupuntahan mo. Kasi, bulag ka. So, may kita natin dito na sinasabi ni John sa mga believers sa Ephesus na yung pagmamahal sa kapwa Kristiyano ay napakahalaga. Minsan may pagkakataon na yung isang Kristiyano, pagtatanungin mo minsan, may matatanong ko isang tao, mahal mo ba ang Diyos? Eh may kita natin dito sa mga susunod chapters. Sinabi nito, malaman na kung sa Diyos ka, kung mahal mo yung kapwa mo, Kristiyano. So, mabasa natin dito yon na sa mga susunod chapters kung paano natin masasabi na tayo talaga ay sa Diyos. So pag-aralan natin dito, tuloy-tuloy, at may kita natin dito sa ating pinag-aaral ngayon, yung pagmamahal natin sa kapwa natin, Kristiyano. So sabi, hated his brother, continue na pag-hate sa brother, at the same time, dahil hindi ka nga saved, at the same time, maglalakad ka dun sa kadiliman. Sa kasalanan mo, maglalakad ka bilang lost. Dahil ikaw nga ay hindi saved. At the same time, wala ka talagang alam, kahit sinasabi mo na marami kang alam, wala ka talagang alam sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil bulag yung iyong mata. Both eyes. Parehas yung mata mo ay bulag. So, Gnostics are like poisonous ivy that wanted to be recognized as Christians without changing lives. Gusto nila sabihin na we are Christians, huwag nyo kaming pakialaman, may sarili kaming katuruan, so hindi ibig sabihin na hindi kami Kristiyano. Sa Pilipinas, pero karamihan sa US, may tinatawag tayong mga presumptuous Christian, na sinasabi ng Kristiyano sila, they're modernist, Baptist kami, hindi kami niniwala kay Jesus Christ, hindi namin kailangan ng gospel, pero huwag nyo naman kami sabihin, hindi kami Kristiyano. Kristiyano pa rin kami. Yun sinasabi nila. Isa sila sa Gnostics. Mga katuruan niya ng Gnosticism. Na kami, nakasimbahan, hindi ibig sabihin na may narinig ako sa patutuo ng isang pastor, sabi niya, katuruan ng isang pastor, sabi niya, pwedeng ang Kristiyano, pag ikaw saved, pwedeng manatili ka sa dati mong buhay. Pero saved ka pa rin, sabi niya. Tingin niyo totoo yun? Na kapag ikaw ay isang Kristiyano, manatili ka pa rin sa dati mong buhay. Kung dati kang addict, hanggang ngayon addict ka pa rin. Isipin mo yun, na dati umiinom ka, pagdating mo sa church, inom ka pa rin. So walang pagbabago. Nagsabi mismo ng pastor mismo ng Baptist Church. So, nakikita natin na ang isang
mananampalataya, pag nasa iyo si Jesus Christ, may pagbabago. Amen. Lalo na pag nasa iyo ang salita ng Diyos. Amen. God's Word, nagbabago ng buhay. Amen. Pag hawak mo ang salita ng Diyos, binabasa mo ang salita ng Diyos, pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos, mabago ang buhay mo. That's right. Yeah. Sabi ng isang preacher, preacher, na itong salita ng Diyos, itong Biblia, na salita ng Diyos, ito yung nagbabago ng buhay ng mga tao na, sabi natin, mga tao na against sa Diyos, kapag pinag-aralan nila ang salita ng Diyos, mababago ka ng buhay. May mga, before sila naging Kristiyano, mga skeptics, nung pinag-aralan nila ang salita ng Diyos, kasi naghahanap sila, paano ba i-reflect ng salita ng Diyos? Paano ba ito masasabi na, paano ko ba question yung salita ng Diyos? So, ang gagawin nila, maghahanap sila ng mga verses, pero hindi na nahanap. Sila ay nabagong ka ng buhay. At sila mismo yung nagbago sa salita ng Diyos na nampataya sa Panginoon Kristo. At ngayon, sila na yung ngayon ang lumalaban, nagde-defend sa katuruan ng Bible. So before niyan, against sila. So si Josh McDowell, I think, so yung katuruan niya, makikita natin dito na sabi, but he that hated his brother is in darkness. Darkness, lost in sin, walang liwanag. Pag sinabi walang liwanag, ibig sabihin, una, dito makikita natin, yung mga Gnostics dito, alam nila yung nakasulat sa Bible. Nababasa nila yung nakasulat sa Bible. Alam nila kailangan magsisi ng kasalanan. Pero, Gnostics sila. So, ayaw nila nun. Ayaw nila sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, inanong na mismo nila sa sarili nila na kami ay hindi na masisig. Hindi kami masisig. Mismong inangkin na nila sa sarili nila, hindi na inangkin na salita ng Diyos para sa kanila, kundi inangkin na mismo nila na ang salita ng Diyos ay hindi para sa kanila. So, sa panahon dyan, maraming mga Gnostics. Sa panahon natin ngayon, mas lalo. May mga mas malaking simbahan, religions, Buddhism, Hinduism. Yung Buddhism, Hinduism, may mga may-link na mga ano sila, mga New Age movement, mga Baptist na nagsasabi na Kristiyano sila. ABC, American Baptist Churches o American Baptist USA, sa US. At yung malaking mga simbahan na may pangalan Baptist, pero hindi katuruan ng Baptist. Yeah. Meron silang pangalan Baptist, pero yung katuruan nila hindi galing sa Biblia. So, nakikita natin, he that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because the darkness hath blinded his eyes. So, ibig sabihin, yung isang member ng church na hindi mahal yung mga tao na sa loob ng church, ay hindi sila saved. Dahil sila mismo, hindi na naranasan yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Sabihin, hindi sila regenerate. Unregenerate, reprobate. So, hindi may kita sa Bible. At sila yung palaging uma-against sa Bible. Tandaan nyo, sila yung palaging uma-against sa Bible. Si Satan, then, mismong sarili nila, pinili nila na mag-against sa Bible. Isipin mo, may isang church sa Ephesus, may pastor, naging pastor, si Timothy, at the same time, naging pastor, naging preacher, si John, may mga apostles doon na nag-teach ng salita ng Diyos. Tapos,
ikaw, example, simula pa nung kay Timothy hanggang si John na naging pastor, walang nabago sa buhay ko. So even sa panahon nung sinulat ni Pablo, yung Ephesians, makikita natin yung hint, o sa Colossians, Ephesians, makikita natin yung hint ng Gnosticism. Yung Gnosticism, simulat sa pool pa lang, at tuloy-tuloy yun. Sila yung nagkukunya rin Kristiyano. So tandaan niyo mga kapatid, na ang fellowship ay nangangailangan una, ikaw ay saved. Ikaw ay merong intimate na relationship sa Diyos. So, wala kang tawag dyan, sa verse 4 ng chapter 1, and these things write we unto you that your joy may be full. Wala kang joy kung ikaw ay hindi saved. So, isang Kristiyano, kapag para masabi mo na ikay mananampalataya, unang ebidensya, meron kang pananampalataya, pagsisisi ng kasalanan sa ating Panginoong Kristo. Pangalawa, nag-aaral ka, pinag-aaralan mo, kinikip mo ang salita ng Diyos, which is yung pangalawa yon. Tandaan nyo. At pangatlo, hindi mo mamahalin yung brother kung hindi mo babasahin ang salita ng Diyos. Nasa Bible, yung salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos, nasa Bible yung love your brother. Example, mahal ko ang Diyos, pero hindi ako nagbabasa sa salita ng Diyos. Paano malaman kung paano mamahalin ng iyong kapatid kung hindi mo babasahin sa salita ng Diyos? Diba? Andito yung love your brother mo. Yung nabasa mo, love your brother. Kailangan kumahalin ang kapatid. Dahil nabasa mo sa salita ng Diyos. What if wala ang Bible? Sabihin mo, save ako. Save ako. Tuturo ako dito. O, ano ituturo ko? Yeah. Ngunit ang salita ng Diyos, nakikita niyo, yung standard ng ating buhay. Ito yung magtutuwid sa ating daanan. Mahalin ang kapwa natin mananampalataya. Yung doktrina sa Bible natin makikita. Naisip ko na, pag walang Bible, paano kayo magiging lakad sa buhay? Paano yung magiging, ito yung nagiging manual natin sa buhay. Kapatid, ito yung manual natin sa buhay. Sa paglalakad natin. Kaya naisip ko minsan, paano pag wala ang Bible? Paano ko masabi na safe ako? Paano ako maliligtas? Sinong pananampalatayanan ko pag wala ang salita ng Diyos? Diba? Kung walang magpipreach ng salita ng Diyos, paano ako matututo ng salita ng Diyos? At the same time, paano ko malaman kung ano ba talaga ang nakasulat sa Bible? Isipin sa panahon ng Middle Ages, na yung mga tao, kung sinabi ng pare, Amen. Sa bahay. Tapos babalik ulit linggo. Amen. Tapos, ito yung hostya. Ito yung tsaka ribs. So, isipin nyo yan. Bawat sa Middle Ages yun panahon pa. So, 1300, 1500, may kita rin dark ages ng panahon talaga ngayon. Na yung mga tao, hindi nila makita ang light. Samantala sa panahon natin ngayon, andito ang salita ng Diyos. Free para sa ating lahat. Sa panahon nila dati, try mo maghawak ng Bible. Mamaya, doon ka na sa plaza, nakatali, at nasusunog ang iyong katawan. Ngayon, dala kang Bible, taas-taas po ka, walang uhuli sa'yo dyan. Walang uhuli. Kung taas mo ang Bible, walang uhuli sa'yo dyan. Pero yung pagmamahal natin sa kapwa ng kapatid, napakahalaga nun. Kaya, yung pag-aaral sa ito ng Diyos, kaya before nga, sinabi ni John, yung pagmamahal sa kapwa Kristiyano, sinabi niya muna, yung pagmamahal natin sa salita ng Diyos. Yung pagmamahal natin sa salita ng Diyos, yung pagmamahal natin sa kapwa ni Kristiyano, doon natin makikita kung mahal ba natin ang Diyos o kung may relasyon ba tayo sa Diyos. So, ang foundation, una, yung pagmamahal natin sa Diyos. Sabi dyan dito, he that hateth his brother is in darkness, but he that loveth his brother is in the light. Loveth, tandaan nyo, kung saan mo ibinibigay nyo yung pagmamahal. So, ibig sabihin, pag unbeliever, binigay mo yung pagmamahal, ibig sabihin,
you hate your brother, at hindi mo, at minahal mo yung dapat hindi mo mahalin. So, dapat Kristiyano, mahalin natin yung kapwa natin Kristiyano. Napakahalaga nun. Isipin ko, hindi minahal ng mga missionary, ng mga ibang mga believers, pumunta sa Pilipinas, iba pinana, para may bahagi sa ita ng Diyos. Yung Baptist Church, kaya tayo dito sa Taguig. Kung yung missionary natin sa Marubin, wala siyang pagmamahal sa salita ng Diyos. So, may ibabahagi niyo ba ang salita ng Diyos dito sa Pilipinas? At the same time, yung mga Kristiyano sa panahon dati, isipin mo ang pagmamahal niya sa salita ng Diyos para may bahagi. So, makikita natin na bilang mga Kristiyano, ang nais ng Diyos sa ating buhay, una, yung pag-aaral ng kanyang salita at yung pagmamahal natin sa kapwa natin Kristiyano. So sa verse 2 lamang yon, at chapter 2, yung pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal sa kapwa Kristiyano, pagmamahal sa salita ng Diyos, at pagmamahal natin sa kapwa Kristiyano. Ang susunod nun, na pag-aaral naman natin next time, ay yung love, not the world. Manalangin tayo. Let's pray. O Ama dakila, makapangyarihan sa lahat, pasalamat po kami sa iyong sa iyong buhay. Doon din po Ama, kaya dito patuloy Ama, ang magbigay sa amin Ama, patuloy Ama, na pagmamahal sa kapwa namin Kristiyano. Tulungan niyo po kami Ama na magkaroon po kami Ama na care sa aming kapwa Kristiyano, na mahalin namin sila. At doon din po Ama, tulungan niyo po kami Ama, na patuloy po namin may apply ang aming mga napag-aralan sa hapon na ito. At patuloy po kayo Ama, maggabay at mag-ingat sa amin sa buong paghapon. Ama, muli, binabalik namin ang kapurihan at karangalan. In Jesus' name we pray. Amen.